medyo naapektuhan actually. Kasi dahil kaya nga nag-record high yung dollar peso, nagsara kahapon sa 61.64. No? That's the highest on record. No? May indikasyon na bumababa ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa Pilipinas dahil na rin sa ingay sa politika. Dumagdag pa rito ang gulo sa Senado. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, may epekto ito sa galaw ng merkado dahil sa kawalan ng katiyakan na nakikita ng mga foreign investor at mga nagnenegosyo. Well, naapektuhan yung markets, yung sentiment. No? Although, sige, parang somewhat yung tensions nag-ease, di ba? Yun doon sa Senate, no? Apparently, hindi naman pala not as bad yung turnout. Pero syempre, there are other considerations pa rin. Ilang investors ang umaasang magkakaroon ng reforma sa bansa sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga panukalang batas na makakatulong sa negosyo. Ngunit dahil sa nakikitang ingay sa politika na dinagdagan pa ng gulo sa Senado, may pangamba na baka hindi umusad ang mga reformang ito. So ang tanong, yung mga priority na reform measures that require legislation, magagampanan ba in a timely manner? Diba? Dadaan yan sa House, dadaan sa Senate. O, kung importante kasi, yung majority, yung overwhelming majority, suportado sa House at ganun din sa Senado. No? Hopefully, ay ang tinitignan ng lahat. Ayon kay Ricafort, ilang mahalagang konsiderasyon ang tinitignan ng mga mamumuhunan at mga nagdenegosyo sa isang bansa. Kabilang narito ang klase ng pamamahala ng gobyerno at rule of law. Catch-up spending based on good governance, kasi yung magic word, and yung legislation that could change the landscape politically, no? Para maayos nga to address the problems on that, kasi yung global investors, they would always look for that, foreign investors, kasi they have a choice to invest in many countries around the world, and that's part of their metric, yung ESG standards, no? Meaning yung mga E, friendly sa environment, yung mga sustainability, S, social, makatao, and G, yung governance, rule of law, institutions of law, yung justice system. Nito na mga Bril, bumili sa 7.2% ang inflation rate ng bansa o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bumaba naman sa 2.8% ang gross domestic product o GDP growth rate ng bansa sa kabila ng mababang economic indicators. Ayon kay Ricafort, may indikasyon naman na makakabawi ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. First, yung catch-up spending. Meron naman signals na may epekto na kasi yung catch-up spending, that's hinged on better governance standards, di ba? Na napasa yung national budget ng January 5. Wala na, mas maganda na yung governance standards doon, di ba? Kasi yung previous years may alleged na insertions, etc. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.